Wala po akong nakikitang sama-sama tayong babangon. Hindi po. Sama-sama kayong bumabangon, sama-sama kaming dadapa. Yan po ang katotohanan. Po kasi pamumulitika ang ginagawa ng iba. Hindi naman po lahat yan. Ang iba naman po ay mga matitino at gumaganap ng maayos para sa bayan. Isa na nga po sa gumaganap ng kabutihan ay ang Duterte family. Maganda po ang kanilang ginawa, especially po sa peace and order at saka sa control and monitoring ng mga presyo ng bilihin. Magaling po ang management system ng mga Duterte. Salute sa ex-President Duterte at kay Ma'am Sara, VP Sara Duterte. Sila po ay makatao at makadiyos. Kaya sila po ay patuloy na sinisiraan. Kaya para sa akin, mga kako Marcos loyalist ko dati, wala po tayong samaan ng loob kung nasaan man po ako ngayon. Ako po ay lumulugar lamang po para sa bayan at mamamayan. Para po sa katotohanan. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig. Wala po akong nakikitang sama-sama tayong babangon. Hindi po. Sama-sama kayong bumabangon, sama-sama kaming dadapa. Yan po ang katotohanan. Magandang pakinggan yung bagong Pilipinas, bagong muka. Pero tignan mo po, ang nakaupo sa ating gobyerno, ang nakaupo sa Malacanang, puro po lumang muka upang maging ganap na malaya. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Isa na nga po sa gumaganap ng kabutihan ay ang Duterte family. Maganda po ang kanilang ginawa, especially po sa peace and order at saka sa control and monitoring ng mga presyo ng bilihin. Alam mo, kaya ako nag-withdrawal of support dahil nakikita ko na wala namang tunay na pagbabago. Wala akong nakikitang pag-angat ng aming buhay. Dahil ayon sa kanyang slogan noong eleksyon 2022 ay sama-sama tayong babangon. Eh bakit parang tila kami ay naiwan din sa ilalim at sila lang ang bumabangon? Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Ako po kasi ay isang loyalista, hindi po para sa isang politiko. Loyalista po ako, ang aking pagiging loyalista ay dun po sa gagawa ng kabutihan at magpapaangat ng buhay ng mga mahihirap na mamamayang Pilipino. Doon mananatili ang aking loyalty. Bakit ako mananatili? Eh kung napapabayaan naman na ang bansang Pilipinas at ang mamamayan nito. At ang umuunlad at yumayaman, na patuloy na yumayaman, ay ang mga oligarko o ang mga mayayaman. At ang mahihirap ay patuloy na naghihirap. Yan po ay isang tanda na wala pong magandang patutunguhan. Magandang pakinggan yung bagong Pilipinas, bagong muka. Pero tignan mo po, ang nakaupo sa ating gobyerno, ang nakaupo sa Malacanang, puro po lumang muka. Nasaan po ang kanilang slogan na bagong muka, bagong Pilipinas? Nasaan yan? Eh isang po ay isang malaking kasinungalingan. Kaya ako po ay nag-goodbye. Kasi nga po, wala naman pong pagbabago eh. Masakit tanggapin. Isa akong dating Marcos loyalist na ngayon ay nagising sa katotohanan na walang patutunguhan ng ating bansa kung puro luma pa rin ang nakatalaga dyan. Ang masaklap pa nga eh, dinigma namin, nung panahon namin, dinigma namin ang mga dilawan sa social media. Pinalaban namin ang mga dilawan at ipinagtanggol namin ang mga Marcos. Ang masaklap na katotohanan, yung mga dinigma namin na dilawan, nasa Malacanang ngayon, nasa gobyerno ngayon. Kami nasaan? Nasaan kami? Dapat pa ba akong manatili? Kayo na sumagot. Dahil kung ikaw ay isang tunay na makabayan, makadiyos at makamamamayan, hindi ka mananatili sa isang malaking kasinungalingan. Lalabas at lalabas ka papunta sa katotohanan upang maging ganap na malaya. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya kung ako man po ay nagkaroon ng withdrawal of support
sa mga Marcos, yan po ay nanggagaling sa aking puso. Wala pong kahit sinong politiko na dumikta sa akin. Yan pong desisyon ko ay nanggaling po sa aking puso. At ang aking loyalty, nasa bansang Pilipinas at nasa mamamayan. Lalong-lalo na sa OFW sector na aking kinaaniban. Maraming salamat po. Sorry po, PBBM. Ito po ay isang katotohanan. Wala po akong nakikitang sama-sama tayong babangon. Hindi po. Sama-sama kayong bumabangon, sama-sama kaming dadapa. Yan po ang katotohanan. Sorry to say, God bless Philippines. Ito sir, mensahe nyo lang sa mga kapwa nyo realista. Kasi kayo nag-video na, di ba? Maganda, maganda. Sa mga kapwa ko loyalista, hindi ko babanggitin ang mga pangalan nyo. Sa mga kaibigan ko Marcos loyalist, I respect sa mga karapatan nyo. Karapatan nyo po yan. Kung gusto nyo pong manatiling Marcos loyalist, that is your choice. That is your freedom. Karapatan nyo po yan. And I respect your right. Ngayon, ang akin lamang po, sana matuto po kayong mag-obserba at matuto po kayong mag-analisa kung saan po talaga patungo ang ating bansa. Hindi po tayo dapat na mananatili sa isang kasinungalingan na habang tayo nagsisinungaling o habang tayo nananatili sa isang lugar, patuloy naman po tayong lumulubog. Yan po ay isang malaking katotohanan. Kaya nasa inyo po ang talagang desisyon. Kung kayo po ay mananatili dyan, I respect. Mananatili po tayong magkakaibigan. Hindi po tayo magkakaaway. At nagpapasalamat din ako at naging bahagi ako ng Marcos family. Kaya lang, hindi ko po kayang tanggapin na ako'y mamuhay sa isang kasinungalingan. At pakiusap ko sa mga Marcos loyalists, huwag po tayong magbanatan sa social media. Dahil dati po tayong mga magkakasama. Yan lang po ang pakiusap ko. Dahil sa labas ng politika, tayo-tayo pa rin ang magkakasama-sama. Gagamitin lamang tayo nila. Yan lamang po ang katotohanan. Pero para po sa akin, kung sinong politiko ang gumagawa ng kabutihan para sa bansa at mamamayan, nandoon po ang aking loyalty. Nandoon po ang aking pagmamahal at pagsuporta sa politikong gumaganap ng naaayon sa makadiyos, makatao at makabayang gawain. Yung magpapaunlad sa ating mga kalagayan. Pansinin nyo po, ang taas na po ng bilihin. Wala po tayong price control. Ang kuryente natin, ang tubig natin, ang mga pagkain, ang edukasyon, patuloy pong tumataas at lumulobo ang mga presyo. Puro po kasi pamumulitika ang ginagawa ng iba. Hindi naman po lahat yan. Ang iba naman po ay mga matitino at gumaganap ng maayos para sa bayan. Isa na nga po sa gumaganap ng kabutihan ay ang Duterte family. Maganda po ang kanilang ginawa, especially po sa peace and order at saka sa control and monitoring ng mga presyo ng bilihin. Magaling po ang management system ng mga Duterte. Salute sa ex-President Duterte at kay Ma'am Sara, VP Sara Duterte. Sila po ay makatao at makadiyos. Kaya sila po ay patuloy na sinisiraan. Kaya para sa akin, mga kako Marcos loyalist ko dati, wala po tayong samaan ng loob kung nasaan man po ako ngayon. Ako po ay lumulugar lamang po para sa bayan at mamamayan. Para po sa katotohanan. Wala silang supportan nyo ngayon ay nasa hakbang ng maisog. Yan. At yan nga po ay ang kay Pangulong Duterte. Yes, kasi po nakita ko po kay Pangulong Duterte, kay dating Pangulong Duterte, ang isang tunay na pagbabago. Kaya nga lang po, nakakalungkot isipin, 6 na taon lang po. Hindi na po kailangan mag-extension. Nakakalungkot nga isipin ngayon, may nagaganap na pag-e-extend pa yata. Yata yan ha, question mark yan. Pero, in God's will, alam ng Diyos kung sino ang karapat-dapat na umupo sa 2028. Magkikita-kita tayo dyan. God bless, Philippines.